Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa nangyayaring pag-imbita sa mga anti-government vloggers sa Kongreso. Pinatawag ng Quadcom. At nako, tatlo lang yata ang sumipot. 40 lahat ang binigyan ng summon letter pero tatlo lang ang sumipot. Well, narito ang ulat atin panuurin. Gusto ko nilang magmura eh. Hindi na ako bumumura muna. Itong mga to, ang tatapang nila eh. Nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire. Umarap ka dito. Dito. Namo. Ayan, kaya ngayon nangyari ang pagpatawag na ito kasi talagang tinitira ang Quadcom ng mga DDS eh. Kasi ang Quadcom lang ang tanging talagang matapang na itong pinatawag si Digong, ang dating presidente at pati ng VP Sara at pinatawag din. Walang pinatawad ang Quadcom kahit na si Digong at ang kanyang anak. Kaya galit na galit ang mga DDS at alam naman natin na meron talagang nagsusweldo sa mga vlogger na ito. Sabihin ko na okay, ang nagsweldo diyan ay China. Meron tayong nababasa diyan na article. Hanapin nyo lang, i-search nyo lang sa Google Chinese trolls in the Philippines. Yan, meron kayong makikita diyan na isang babae na DDS vlogger na nagbunyag ng kanilang sweldo kung magkano. Ulitin ko, hanapin nyo lang ang Chinese trolls in the Philippines. Ayan, lalabas na yan ng mga artikulo sa Google. Totoo yan. Kaya magpakulong na lang itong mga vloggers kahit na makulong sila. Dahil ang sweldo niyan pinakamababa ay 60,000 to 100,000. Sa mga mababang influencer lang yan. Pero sa katulad nila, yung Maharlika, yung Buljakera, ay nasa 1 million daw ang isang buwan yan. Kaya nga, talagang pumunta ng Amerika para lamang mag-vlog para hindi siya mahuli. Ganito ka ang China. Ang kanilang kadesperado na patalsikin ng presidenteng PBBM para patuloy ang kanilang ligaya at saya sa kanilang mga illegal na mga trabaho dito sa Pilipinas. Nakikita naman natin, 6 na spy na ang nahuhuli, pang-7 si Alice Gu. Diba? Anong ibig sabihin yan? Bakit nagmanman sila sa lahat ng facilities? Armed Forces of the Philippines, PNP, Coast Guard, bakit ganon? Ibig sabihin, meron silang gagawin na mapping o remapping of the Philippines para kung sila'y sasalakay na ay alam nila ang pasikot-sikot dito. So yan yung nakakabahalang katotohanan. Okay, ngayon balik na tayo sa balita dito sa sesyon ng Quadcom kontra vloggers ng DDS. Pangulong Bongbong Marcos hinayaan ang mga sumisira sa kanyang vloggers na bumangga sa bato ng batas. Ating pag-usapan ang pagbangga sa bato ng batas. Paano biglang nanahimik ang ilan sa mga pinakamatikas na DDS influencers. The House of Representatives has invited at least 40 social media personalities to serve as resource persons for the probe on fake news and disinformation. Pinag-aaralan ngayon ng Kongreso ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa social media upang labanan ang paglaganap ng fake news, cyberbullying at iba pa. Iginit ng mga mambabatas na hindi nila layong supili ng kalayaan sa pagpapahayag ng mga content creator at influencers. Sa mundo ng social media, hindi may kakailang may mga personalidad na tila mas matapang pa sa politiko. Ang ilan sa kanila walang takot sa pagbatikos at tila hindi matitinag ng kahit anong banta. Pero bakit bigla silang tumahimik? Noong unang lumabas ang balita na may 40 social media influencers ang iniimbitahan ng House of Representatives upang humarap sa isang investigasyon ukol sa fake news at disinformation, marami ang nagbunyi. Panahon na parang papanagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ayon sa nakalap ko na impormasyon ay merong 8,000 DDS vlogger
na recorded na siniswelduhan ng China. Wala pa doon yung DDS vlogger na personal lamang na nagbablog na hindi siniswelduhan ng China. All in all, entire world, sa buong mundo, ang troll farm, ang mga trolls ng China, ng Chinese vlogger, ay merong 3 million lahat. Lahat yan, kahit nung pagkandidato daw ni Trump sa Amerika, ay tinira daw ng fake news si Donald Trump ng mga vlogger ng China. Kaya akala natin ay totoo kasi sunod-sunod yung publish nila ng fake news eh. Kaya yung mga mag-comment, katulad sa channel ko, kapag titirahin ako ng mga DDS vlogger ng mga Chinese troll farms, malaman ko yan kasi sunod-sunod yung pag-comment nila ng masama sa akin. Kaya dinidelete ko kagad para hindi nadadami. Ganyan yan mga kababayan, mga ka-golden boy. Yung mga nagko-comment dyan na palaging masama, yan ay mga trolls, DDS trolls, Chinese trolls yan. Nagsisweldo ay China. At konti lang talaga ang mga vlogger na personal lang katulad ko. Wala akong sweldo kay PBBM, pero inihayag ko lang yung katotohanan. At wala akong sweldo. So ako ay personal lamang na pumanig kay PBBM dahil ang kalaban niya ay kadiliman. Kadiliman. Sabi ko na kahit si Manny Pacquiao ang kalaban nila Digong sa politiko, kapag eleksyon na, doon pa rin ako kay Manny Pacquiao, bubuto. Kahit sino na itapat diyan kay Digong, hindi talaga ako bubuto diyan. Alam na natin bakit bubuto pa tayo. 'Di ba? Kaya yan ang aking stand. Hindi dahil loyalista. Hindi ako loyalista ni PBBM. Nakikita ko lang na mas maganda ang mangyayari sa Pilipinas kapag si PBBM ang magdala nito. Kasi meron na siyang blueprint galing sa kanyang ama kung ano ang gagawin. Kasi nakikita niya sa kanyang ama kung paano ang pagdala ng, kung negosyo pa yan, habang bata ka pa, nakikita mo sa ama mo paano dadalhin ang malaking negosyo. So ganyan din sa politika, management, magandang management. Okay, balik tayo sa iyong araw. Ito'y video courtesy ng Sa Iyong Araw channel. At meron siyang The Great Controversy. Ito yung mga propesya na nakasulat sa libro ni Daniel. At libre daw ito. Mamaya check natin to. Sigaw ng ilan. Pero may ilan namang nagsasabing ito ay isang atake sa kalayaan ng pamamahayag. Kabilang sa mga inibitahan ay sina Molu, Tikia, Jose Yumang Sonsa, Crisette Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sasot, MJ Reyes, at marami pang iba. Sila ang mga personalidad na matagal nang nasa unahan ng diskursong politikal sa social media. Matapang, matalas at walang inuurungan. Pero bakit tila napipipi ang ilan sa kanila? Marami ang nagtaka, dati-rati, palaging maingay sa Facebook, YouTube at Twitter. Laging may opinyon, laging may banat. Pero ngayon, inanyayahan ng mismong gobyerno para ipaliwanag ang kanilang ginagawa. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi nila inaakala na sa kanilang walang takot na pagbabangga, isang araw ay may mababanggaan silang mas matibay. Ito ang mismong batas. Sa bawat fake news na kanilang naikalat, sa bawat pang-iintriga, sa bawat papapasimuno ng hidwaan sa social media, hindi nila namamalayan na unti-unti silang lumalapit sa bingit ng pananagutan. Pero ano ang tunay na dahilan ng pananahimik? Takot ba o may pagsisisi? O simpleng pag-iwas sa responsibilidad? Ayon kay Representative Dan Fernandez, layunin ng investigasyon na alamin kung paano kumakalat ang disinformation, kung paano ito naapektuhan ang bansa. Hindi ito paggigipit, hindi ito panunupil. Ang gusto lamang ay ang katotohanan dahil ayon sa mababatas, ang mga Pilipino ay may karapatang malaman ang katotohanan. Ito nakuha kasi ng China ang kahinaan ng Pilipino. Alam ng China na mahilig tayo sa pagbasa ng mga balita sa internet, panonood sa YouTube, sa Facebook, at alam nila na kung marami ang upload ng ganitong impormasyon, sabihin natin ang impormasyon ay kurakot si PBBM, ay mayroong maniniwala sa paulit-ulit na upload nila sa 1,000 upload bawat araw ng mga ganyang fake news.
Ang nag-upload niyan ay ang mga Chinese trolls, tinatawag natin na DDS trolls or DDS vlogger. Siniswelduhan yan, kaya magpakulong yan. Kasi kung makulong sila, pipiansahan sila uli ng China. Katulad doon kay Silis at Badoy, di ba? Pinabayad sila ng 3 million na danyos sa kanilang ginawa. Ngayon si Silis ay hindi na natin makikita, di ba? Si Silis yung bumabanat palagi kay PBBM na tauhan ni Kibuloy. Yung isa si Badoy bumabanat pa rin eh. Kaya pinatawag siya dito sa Kongreso pero hindi sumipot si Badoy. Gusto niya bang makapagbayad na naman siya ng milyones? Kaya pag-isipan nyo yan mga fellow ka-vlogger kung kayo ba'y itong pumasok na sa red line or lumampas na kayo sa limit ng tinatawag na right of expression sa pamamahayag. Yan. Kaya maraming nagsabi na dapat martial law na para makontrol yan. Kasi hindi talaga yan makontrol dahil ang China, nagpasweldo talaga ang China. Sinadya ng China na guguluhin ang Pilipinas ng sariling mga vloggers na Pilipino para kapag nagkagulo na at hihina ang popularity ni PBBM ay baka sakaling manalo sila. Manalo sila sa kanilang manok na mga Duterte. Bakit ang China hindi nila minamanok sila Leni Robredo, yung mga Dilawan sa Pinklawan? Bakit hindi nila minamanok, di ba? Dahil hindi sa kanila maniniwala yun, dahil hindi yun mga illegal na mga klaseng tao. Hindi yung kumikiling sa mga negosyong bawal. Di ba? Mabuting tao si Leni Robredo. Kaya hindi pwedeng sulsulan ng China yun. Kaya nakita ng China, okay to. Mga Duterte magaling. Kaya ganyan. Kaya meron silang malaking negosyo. At balik tayo sa ating ka-vlogger sa iyong araw. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Okay, tulungan natin to sa iyong araw sa paglaganap nitong libro ng Daniel, ang The Great Controversy. Ito ay libre daw ito. Kaya kung i-check nyo ang kanyang channel sa iyong araw, makikita nyo doon ang link. I-click nyo lang at padalhan daw kayo ng libreng PDF. Ang PDF ay soft copy yan. Soft copy, kukopyahin nyo lang. Ang The Great Controversy. Naku, yan ay parang yung katapusan ng mundo. Alright, so balik tayo sa video. Ngunit ang katotohanan ay nakakatakot para sa ilan dahil kung totoong wala silang itinatago, kung totoo ang kanilang mga ipinaglalaban, bakit hindi sila umarap at ipaglabang ang kanilang panig? Hindi ba ito ang pagkakataon upang patunayan na sila ay nasa tama? Pero sa halip na tapatan ang pruweba, tila may ilan na mas piniling tumahimik o umiwas. Isa itong matinding aral sa lahat. Hindi mo maaring takasan ang batas. Maaari kang maging matapang sa social media. Maaari kang maging pinakamalakas na boses online. Pero kapag ang batas na ang kumatok, iba na ang usapan. Ayan, ang gusto kong makita na uupo dyan si Maharlika Boljakera, yung nasa Amerika na talagang matulis na dila. Na kung bumanat kay PBBM, akala mo alam niya ang lahat. Inong pinakalat nila ang pulburon video, ito ang palaging nagsalita ng pulburon eh. Yung babaeng yun, yung Maharlika daw siya. Maharlika ang kanyang channel noon. Ibalimbing yun eh, di ba, dating PBBM. And then inopera ng China ng mas malaki. Bumaliktad ka agad. At para hindi mahuli, ay doon siya sa Amerika nagbablog. Ngayon, yun ang magandang extradite. Susulat sa Amerika na itong national security matters. Ipadala dito, extradite yung Maharlika para harapin niya ang kanyang mga sinasabi. Naku, sa mga fellow vloggers, ako nga ay medyo kontrolado ang ang pagbatikos ko sa mga ginagawa nitong kalaban ni PBBM. Ay kontrolado ang aking pagbanat.
Kasi ako'y membro ako ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. At meron kaming mga seminar niyan, yung hanggang kailan lang at hanggang saan lamang ang limit ng ating ekspresyon, ng ating right of expression na nariyan sa Article 4 ng ating konstitusyon, the Bill of Rights. Ayan, meron ngang rights yan pero limited, merong limitation at merong hindi siya absolute na yun na talaga. Meron lang siyang mga limitasyon ang right of self-expression na yan. Okay, tapusin natin ang video. Courtesy ito ni Sayong Araw. Kaya nga naman, mapapansin natin na dalawa lamang out of 40 ang dumalo sa tri-committee na pinangungunahan ni Congressman Dan Fernandez. Ang tanong ay, sila ba'y kusang nananahimik o nanahimik dahil sa takot? Ito lang ang sigurado, maraming beses nang bumangga ang iba't ibang personalidad sa administrasyon ni Pangulong Marcos, pero ang hindi nila alam, ang kanilang binangga ay isang bato at ito ang batas. Ang tanong ngayon, sino ang tatayo at sino ang tuluyang matutumba? Isa lang ang sigurado, ang tahimik na pagbabago ay mas maingay kaysa sa sigaw ng paninira. At sa bandang huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Okay, so merong tanong sa iyong araw, sabi niya ay sino kaya ang tatayo at matutumba? Sagutin ko yan, ito yung matutumba kasi nagtutungkod na. Maglakad nga, hirap na balikan nga natin. Okay, so ito siya. Ito yung matutumba. Unang matutumba yan dahil nagtutungkod na wala nang balanse. Sa ganyang edad kung ako ay sa simbahan na ako palagi pupunta at magdasal na ako, hingi ng tawad sa Diyos, hihingi sa mga kaluluwa na ang dami-daming kaluluwa, di ba? Ay nagantay na yun sa kanya. Kaya kung ganito nakatanda, 83 na yata yan ay wala na talaga. Alzheimer na yan Itatakbo ba yan? Bawal na yan Bawal lang tatakbo ang tao na meron ng sakit. Hindi na siya capable. Kung patakbuhin yan, hindi na yan makatakbo Literally, kahit jogging lang, tapos tatakbo pa. Di ba? Bakit hindi maghanap ng yung kanyang mga anak? Pakandidatuhin niya. Yun, mga malalakas ang katawan nun Pwede yun. Ito kung istriktuhin to, hindi na pwede. Kasi hindi pwedeng magkandidato ang taong may sakit na maluba. Ayan, di ba? Totoo yan. Kahit itanong nyo sa Comelec, hindi na pwede. Kaya sa tanong ni ka-vlogger sa iyong araw, sino ang matutumba? Ay literally, hindi matutumba si Bongbong Marcos dahil medyo may katikasan pa at malakas pa, di ba? At isa pa ay yung sinabi niya na bumangga sa bato, sa tingin ko naman ay pader ang binangga o kaya bundok na bato ang binangga ng mga taong ito, ng mga vlogger. Kaya babalik sa kanila yan. Kapag banggain mo ang pader at bundok o malaking bato, ang masasaktan ay ikaw, hindi yung bato. Kaya ito ang iniwan na salita galing sa Biblia sa iyong araw. Lucas chapter 8 verse 17, sapagkat walang anumang natatakpan na hindi mahayag o natatago na hindi malalantad. Parang yan yung sa lawikain ng matatanda na walang usok na maitago. Kahit ilagay mo ang usok sa garapon, ay lalabas pa rin ito ng lalabas. Kaya walang usok na maitago at walang natatago na hindi malalantad. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa iyong araw at maraming salamat sa ating mga kababayan na palaging tumatangkilik sa ating mga bagong episodes. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. God bless the Philippines.